Grabe ang starting 5 ng Lakers dahil kay Cam Reddish sa ginawang adjustment ni Coach JJ Redick. Pero bago yan, hindi lang pala itong sila LeBron at Bronny James ang nakagawa ng father and son duo sa history ng NBA ngayong season. Paano ba naman matapos na talunin ng Memphis Grizzlies itong Washington Wizards sa score na 128-104 kanina? Ay ang mag-amang Scottie Pippen Jr. lang naman ang unang father and son duo sa NBA history ang nakagawa ng triple-double. Kanina kasi ay pinalitan ni Scottie Pippen Jr. si Ja Morant bilang starter sa Memphis Grizzlies lalo at out muna ito dahil sa hamstring injury. Hindi naman banigo ni Scottie Pippen Jr. ang kanilang kupunan dahil gumawa lang naman ito ng triple-double, 11 points, 10 rebounds at 11 assists. Habang ang ama naman nito na si Scottie Pippen na isang Hall of Famer, ay tumapos lang naman ito sa kanyang career ng 17 triple-doubles. 6 nga ang naging championship nito sa kupunan ng Chicago Bulls kasama ni Michael Jordan. Kaya isang karangalan talaga kay Scottie Pippen na magawa ng kanyang anak na makapagtala ng first triple-double sa career nito. Lalo at dahil dito ay sila rin ang naging first father and son sa NBA history na nakagawa ng triple-double. Sayang nga lang mga idol at hindi nagtiwala sa kanya ang Los Angeles Lakers noong naglalaro pa ito dito. Una na kasi itong naglaro sa Lakers bilang isa sa kanilang mga two-way contracts. Pero matapos lang ng ilang mga laro sa pagsisimula ng NBA last season ay na-waive naman ito ng Lakers. Kaya naman ito din ang naging dahilan kung bakit ito napunta sa Memphis Grizzlies. Sa ngayon ay 23 years old pa lang si Scottie Pippen Jr. at malayo pa ang mararating nito sa NBA. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa history na ginawa ng Pippen family ngayong araw? Samantalang Los Angeles Lakers nananatili naman na undefeated sa kanilang home court. Sa ngayon ay nasa pang-8 seed na ang Lakers sa Western Conference standing na may record na 5 wins and 4 losses. Bagamat hindi naman ganun kalakas ang nakalaban ng Lakers kanina. Lalo at wala ang dalawang star player ng Philadelphia 76ers na sila Joel Embiid at Tyrese Maxey. At least ay maganda ang kinalabasan ng bagong ginawang rotation ni Coach JJ Redick sa kanilang starting 5. Paano ba naman ay inilagay kanina ni Redick itong si D'Lo sa bench habang ginawa namang starter si Cam Reddish? Bukod kasi sa nagkaroon ng bigger size ang kanilang kupunan sa loob ng court sa kanilang starter, ay mas lumakas pa ang kanilang depensa dahil dito kay Cam Reddish. Pero ang nakakabilib mga idol, kahit na itong si D'Lo ay inilagay sa bench ay lalo pa ata itong nag-init. Sa loob kasi ng 25 minutes of playing time nito kanina ay gumawa pa rin ito ng 18 points, 2 rebounds at 3 assists. At positive 13 na nga din ito mga idol pagdating sa plus-minus. 2 out of 4 naman si D'Lo pagdating sa kanyang shooting beyond the arc. Ang maganda kasi sa ginawa ni JJ Redick mga idol ay naging balance ang scoring ng kanilang kupunan. Nung mga nakaraang laro kasi ng Lakers ay wala masyadong inaasahan ng Lakers sa contribution sa opensa mula sa kanilang mga bench players. Pero ngayon na andito na itong si D'Lo ay magkakaroon na ang kanilang second unit ng isang playmaker at scorer. Para naman sa starter ng Los Angeles Lakers ay makakapag-focus na sila sa kanilang opensa. Hindi na kasi nila iisipin pa masyado ang backcourt ng kalaban dahil mas lumakas na ang kanilang depensa dito. 14 points nga lang ang nagawa ng backcourt ng Sixers at dahil nga ito sa depensa nila Austin Reeves at Cam Reddish. Kaya maganda ito para sa Los Angeles Lakers na hindi sila nagbibigay basta-basta ng score sa mga kalaban. Kita nyo naman ang naging score ni Anthony Davis sa kanyang pagbabalik. Almost double-double, 31 points, 9 rebounds, 1 assist at 4 blocks. Walang kupas nga ito na pang MVP stats pa rin ang mga ginagawa nitong si Davis. Habang ang 39 years old naman na si LeBron James ay tila ba lalo pang lumalakas habang tumatagal. Matapos kasi ang 39 points performance niya laban sa Memphis Grizzlies, ay nakagawa naman ito kanina ng triple-double, 21 points, 12 rebounds, 13 assists at 3 blocks. Habang itong si Austin Reeves ay grabe din ang naging performance kanina na merong 20.6 rebounds, 7 assists at 1 block. At ito namang si Cam Reddish bagamat 3 points, 5 rebounds, 2 assists, 1 block at 1 steal lang ang kanyang nagawa kanina, ay malaki pa rin ang kanyang nagagawa para sa defensive end ng Los Angeles Lakers na hindi nakikita sa stats. Pero malalaman pa yan natin mga idol sa next game ng Lakers laban sa Toronto Raptors, kung itong bagong lineup na ginawa ni JJ Redick sa kanilang starting 5 ay ang best lineup sa ngayon para sa kanilang mga susunod na laro. Pero sana ay mahanap na nila Dalton Knecht at Gabe Vincent ang kanilang rhythm pagdating sa kanilang opensa. Lalo at nag-e-struggle pa nga ang dalawa sa offensive end ng kanilang kupunan na parehas ng may 2 points ang nasabing dalawang players kanina. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa magandang ipinakita ng Los Angeles Lakers kanina?